Nakakalmot po ako ng pusa, Ninang. Papa-inject pa po ako nito. Ay nako, hindi pwede yan po. Magpaano ka, Kuya Ramil? Ito po, dumudugo siya, Kuya Gus, tingnan mo. Hindi pwedeng ma-inject ito. Hindi pwedeng hindi ma-inject ito, no? Tumiretso ka na. Ano yung Kuya mo patagalin, Kuya Ramil? Grabe naman itong pusa na to. Sumabit po eh. Ayan po. Huwag mong patagalin. Wala, baka manirik po yung mata ko bukas makalawa. Hindi na po ako makita ni Kuya. Ayun po, stop po muna natin just sa heads up lamang po. In this video, pag-uusapan po natin itong isang alarming po na nangyari kay Tekram kasi nga po nakalmot nga po siya ng pusa at nagbiro nga po siya na baka manirik na lamang daw po bigla ang kanyang mga mata at hindi na daw po niya makita pa si Luis. So, actually ito po, hindi siya pwedeng baliwalain kasi alam naman po natin na delikado din po since may balita na nga po na may mga taong namamatay dahil nga po sa kalmot ng pusa. Although hindi siya ganun ka usual, rare siya masyado. Pero ano po kasi, delikado po talaga 'yon. Ang paliwanag po kasi nito, sabi po nila na yung kalmot daw po ng pusa is wala naman daw pong 'yon. Yung kalmot mismo is wala siyang rabies, pero possible na magkaka-rabies. For example, yung pusa po is meron siyang rabies mismo. Tapos yung laway po niya, alam naman po natin na yung pusa po is mahilig po siyang dumila-dila sa kanyang mga kuko, mga tawag niyan, balahibo, kamay, wala palang kamay yung pusa, sa kanyang kuko, sa paa. So, kapag dinidilaan po niya ang kanyang mga kuko is nasasalin nga po yung laway sa kanyang kuko at kapag nakalmot nga po ito, ay possible nga po na yung laway po yun na may possible na laman or possible na may rabies is mapupunta nga po sa sugat at doon nga po nagkaka-rabies ang tao na nakalmot nga po ng pusa. Yun po yung paliwanag sa nabasa ko po sa Google. So hindi mo siya pwedeng baliwalain, especially hindi nila alam kung meron bang rabies talaga ang pusa o wala. O yung pusa na nakakalmot kay Tekram, I mean. Kaya dapat talagang ipa-inject po ito, anti-rabies injection para sigurado talaga kasi delikado din po. Yung pamangkin ko nung nakaraang buwan is nakalmot din po siya. I'm not sure kung na po yun kasi dapat ipa-inject na yun. Kaso that time is medyo nagkaroon ng problema na hospital po yung bunsong kapatid ng pamangkin ko. So parang pero I'm sure na na-inject na naman po yun. Tapos ako naman po nung nakaraang linggo lamang po is nakalmot din po ako ng daga pero okay lang naman siguro. Kasi hindi naman siya wala naman pong symptoms na lumabas na something like that na lalagnatin, ganito, ganyan. Yun po kasi yung nabasa ko. So anyway, yung kay Tekram po, since dumudugo nga po, ay kailangan po talaga itong ipa-inject. Yung inject yata, 3 beses yata ito, no? Kailan ka ba na-inject? Kailan ba yun? Dapat yata dito, sabon Kuya August Kuya Ramil, anuhan mo ng tawag dito? Anuhan mo ng alcohol. May alcohol dyan? Opo, pinupunasan ko na po, Ninang. Kailan ba ako naghuling na pa-inject? Ano kaya ang visa nun? 1 taon, 2 taon, 1 year? Malalim talaga Kuya na, tumudugo Iniisip ko tuloy itong rabies ng pusa. Hindi tuloy ako makapag-concentrate kay Ninang. Tuloy-tuloy po yung dugo, Takpan mo ng alcohol kasi. Kanina ko pa binubuhusan, Ninang. Tapos uminom ka ng gamot, pumunta ka ng pharmacy, magtanong ka doon ng gamot ng anti-rabies. Buti napisil ko Kuya Kala ko wala sa ayos yung pusa na yun. So since may dugo nga pong lumalabas, maraming dugo yung lumalabas every time na pinipisil, ibig sabihin is malalim po yung sugat. So kapag ganyan po is talaga delikado siya. So kailangan talagang pa-check up, ma-injectan, anti-rabies injection para makasigurado nga po. Since dati kasi nung mga unang panahon pa talaga, nung bata pa ako, ang daming beses ko na nakalmot ng pusa pero hindi kasi siya ewan ko nga ba dati parang wala lang sa atin kapag nakakalmot tayo ng mga ganun pusa. Pero ngayon kasi since may mga balita na kapag kasi ng mga ganito, mga namamatay dahil nga po sa rabies, sa pusa, sa kalmot ng pusa. So nagiging alarming na po siya ngayon. Kaya every time nga po na may mga ganung pangyayari,
kinakabahan, natatakot na po tayo dahil nga po sa possible na mangyari. Pero we are hoping, we are praying na sana nakapagpa-inject na nga po si Tekram at walang mangyaring hindi maganda sa kanya. Kuya Ramil naman, nagagalit sa pusa. Hindi po kasi bigla na lang sumampa sa akin, Ninang. Tapos, baka mahal ka lang noon, nasobrahan lang. pagka Ninang, papa-inject pa po ako nito eh. Tapos, sa Friday na po. Bumili ka ng betadine, Kuya Ramil. Ipahid mo ng ipahid yan. Betadine. Pinadugo ko po siya. Tapos, kasi kung magpapalabas po ng dugo, maglalabas po ulit Ayan po. Pumunta ka magpa-check up muna. Para mahadlangan yung rabies, kung sakaling may rabies. Hindi po. Kahit sa iinom ka ng gamot na anti-rabies. Po to. Kailangan ma-incheck ko to eh. Lumudugo po siya eh. Wala, baka manirik po yung mata ko bukas makalawa. Hindi na po ako makita ni Kuya. Patay tayo dyan. Kuya Ramil naman. Hindi po yung rabies Ninang, delikado po to. Si Kuya August nga po noon, hindi mo po ako sure na nakagat siya o na po siya ng aso. Pina-inject ko na lang po siya. Pero And although biro lamang po ni Tekram yun, pero yes, possible nga po talagang mangyari yun. Kaya dapat siguraduhin talaga nila na mapa-inject nga po ito para hindi nga po umabot sa ganoong punto. At nakakatakot po kapag ganun po yung nangyari. Maano talaga? Maano ang rabies ni aso? Yung pusa, wala naman yan. Maano naman yan? Yung pong sa pusa. May namatay rin po sa pusa, Ninang eh. Ayan, Pero aso talaga. Oo nga, mas grabe yung rabies ng aso, pero yun nga, hindi pwedeng baliwalain yung pusa kasi may mga balita na nga po na namatay dahil nga po sa kalmot or kagat ng pusa. Kaya hindi pwedeng baliwalain talaga. Yung pusa, sa pusa. Medyo naman yan. Kanina. Ayun, diretso ko kami ng nito, diretso po ako ng hospital nito. Papa-incheck ko itong batong pusa na to. So yun po, sana po is nakapagpa-inject nga po si Tekram para maging kampante po tayo na walang masamang mangyari nga po sa kanya. Especially nga po na medyo malalim po yung kalmot ng pusa sa kanya. So yun, I think hanggang dito na lamang po muna itong gagawin ko na reaction video. So inulit ko nating magdasal palagi, magpasalamat sa lahat ng mga bagay na ating natatanggap. Kahit na di po natin ito hinihingi kasi nga po lahat ng mga bagay na meron tayo ay kaloob sa atin ng ating Panginoon. At wala ang mga bagay nito kung hindi dahil sa Kanya. So God bless po sa ating lahat at bye for